Hello, good morning, HTBC family. Magandang umaga po sa ating lahat, sa nakikinig ngayon online at saan man panig ng mundo. Ako nga po pala si Pastor Arnold. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong theme of the year na Make God Your Number One in 2021. At ang ating pong topic for today is God's Request for a Heart. Ang mga messages na ating napakinggan sa ating mga anointed preacher ay makatutulong sa atin para maging aware at magkaroon tayo ng mga ideas from the Word of God in how to make changes possible in our lives. Sa madaling salita, we call it character building. Kung paano tayo ay isang bagong nilalang sa tingin ng langit, kailangan naman nating ipakita ang ating pagiging godly person dito sa lupa. Yung iba ginagamit ang paglilingkod, pagiging manggagawa o pagiging relihiyoso para masabing siya'y makadiyos. God knows our heart. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Ang nadidevelop lang kalimitan na skills, gumagaling sa lahat ng bagay na may kinalaman sa gawain sa church, pero nahihirapang i-develop o i-practice ang pagiging makadiyos. At marami tayo nakaharap na mga nagsasabing Christian. They profess they were Christian, pero hindi naman nating makita yung godly person sa kanilang mga buhay. Huwag nating pagkalituhan ang church activities o yung mga services sa pagiging godly person. Pwede kang abala sa gawain, busy ka sa kingdom, pero nakalimutan mo ang king, o present ka every Sunday, pero hindi ibig sabihin nun ay godly ka na. Huwag po kayong malungkot, lahat po tayo ay guilty dyan, kung kaya't ang ating church ay binibigyan ng direksyon ng Diyos sa mga series ng mga practical, simple pero epektibong mensahe na makatutulong ng malaki sa atin para ma-develop ang ating godly character na siyang nais ng Diyos kung ito'y ating susundin. Sa example, si Adam and Eve, kaya nagbigay ng utos ang Diyos para ma-impart sa kanila yung holy character of God. Parehas din ngayon, in John 14 verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. See, the same thing, kung paano ang ginawa ng Diyos kay Adam and Eve para ma-impart yung kanyang holy character sa mga tao, the same thing din ngayon, ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang Espiritu para ito ay magturo, magpaalala ng lahat ng sinabi ni Jesus. Garantisadong magtuturo siya, pero hindi garantisadong matututo na tayo. Iba kasi ang nakikinig sa pinakikinggan. Alam niyo ba, ang tao pag siya tumatanda, kalimitang pinag-aawayan ng mag-asawa ay yung pakikinig. Naalala niyo ba yung aking joke na si Ambo at si Iska? Sabi ni Ambo, alam mo Iska, nakabili ako ng hearing aid. Ang ganda, ang linaw at ang lakas. Talaga? Sabi ni Iska, magkano? Sumagot si Ambo, kahapon lang. Ganyan po talaga tayo. Sabi nga sa Matthew 13, verse 13, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakaririnig ni nakaunawa man. Ang realidad ay talagang hindi madaling magbago. Nakakanda-iiri na nga tayo sa pag-awit ng buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Pero hindi naman talaga nangyayari, walang nangyayari sa atin. Ang totoo, lahat tayo ay may mga defect, kaya't hirap tayong magbago. Nothing is perfect on this world or in this planet except the Word of God. Sabi nga sa Ecclesiastes 7:20, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. In James chapter 3 verse 20 sa mabuting balita, tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa kanyang sarili. O huwag mo kakalabitin ang katabi mo. Talagang tayong lahat ay nahihirapan maging matured, pero kapag po tayo ay dumating sa certain period na kaya na nating kontrolin yung ating pananalita, ibig sabihin ay nandoon ka na sa stage na ikaw ay nagiging matured na.
Meron tayong mga parte ng ating buhay, ng ating personalidad at ng ating relationship na hindi maayos. Maaaring may nararanasan tayo ngayon, maaaring nangangailangan ito ng pagbabago. Ang kailangan nating gawin, ito ay aminin at tanggapin natin. In 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya lang naman tayo malimit magkaaway ay dahil blaming each other. Lagi nakapoint yung finger sa isa, pero it takes two to tango. Kapag ang isa ay mainit ng ulo, kinakailangan ikaw ay malamig. Kapag pares kayo mainit, ay nandun talaga nagkakaroon ng salpukan at nagkakaroon ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Totoong marami tayong mga pagbagsak, pagkakamali sa buhay, na kung susukatin tayo ng Diyos, lahat tayo ay bagsak. Pero kung ang longganisa may skinless, yung pong bangos, meron siyang boneless, at yung pong noodles ay mayroong payless, tayo naman ay pwedeng maging sinless, alis. Pwede naman natin gawin yun, pwede natin i-practice. Ang layunin po ng Diyos sa atin ay ang tayo ay lumago. Tayo ay magbago at mapasa atin ang katangian ni Jesucristo. Ang nakalulungkot, milyong-milyong mga Kristiyano ang tumatanda pero hindi naman lumalago at nagbabago. Nananatili silang mga sanggol sa buhay espiritual. Ang dahilan, hindi nila binalak na lumago at magbago. Para maging posible ang ating pagbabago, kailangan italaga natin ang ating sarili para dito. Oo, tama ka. Kailangan nating magbigay ng panahon. You have to dedicate yourself. Kailangan mag-focus ka. Kailangan alamin mo ang layunin ng Diyos sa iyo. Kailangan mong i-discover ito. Kung mapupunan ninyo ang lahat ng creation ng Lord, lahat yon ay gumagawa ng kanilang purpose. Kung halimbawa ikaw ay merong aso, nakita mong pumanik sa inyong bubog at ito ay tumilaok, di ba di kayo matatawa? May kakaibang aso ito. Ibig sabihin, ang aso dapat siya ay kumakahol. Pero pag ang ginagawa niya ay tumitilaok siya, yung purpose ng pagkakalikha sa kanya ay hindi niya nagagawa. Ganon din ang tao. Merong purpose ang Diyos sa tao at kailangan mong tuklasin ang iyong layunin. Kailangan nating itong gustuhin. Kailangan nating magbago. Kailangan nating magpasyang magbago, magsikap na magbago, magpursige na magbago. Ang proseso ng pagiging kawangis ni Kristo ay laging nagsisimula sa isang desisyon. Lagi natin ito naririnig sa ating church na kung ano ka ngayon. Ito yung striking words na tumimo sa puso ko na ako'y nagsisimula pa lamang nakakilala sa Panginoon. Kung ano ka ngayon, yan ay bunga ng iyong desisyon kahapon. At kung ano ka, magiging bukas, ididesisyon mo ngayon, kapatid. Ang tanong, bakit mahirap baguhin ang ating mga kapintasan o yung kasiraan na ayaw naman natin? Merong 4 na dahilan. Ito po, una, because I've had them so long. Ito ay matagal nang nasa iyo at ang totoo nga ay komportable ka na dito. Hindi ito nangyari ng isang gabi lang. Ito'y matagal na panahon mo nang ginagawa. Maring ito'y noong bata ka pa pero hanggang ngayon matanda ka na ay ganun pa rin ang ginagawa mo. Ang lahat ng iyong ikinikilos, inuugali, ay may kinalaman dito. Makikita mo yung pattern nito kung bakit ikaw ay may takot, kung bakit ikaw ay umaastang laging talunan, di ba? Kulanggi lagi. O yung merong pagkabalisa, laging nag-worry. Meron naman siyang malaking Diyos. Pero pag dumarating yung times ng testing, trials, nandoon yung kanyang pagkabalisa. You develop this in your childhood. But you are now an adult and you still act that way. Hindi ka na bata, you're not a kid anymore. Ang maganda, ikaw ay pamilyar dito at pwede mong alisin ito. Alam mo yung ginagawa mo ngayon, alam mo yung pinapractice mo ngayon, alam mo yung kahinaan mo, ito'y matagal mo nang ginagawa at kailangan mong ito ay mabantayan at ito ay pwede mong alisin. Yun ang nagpapahirap sa atin kung bakit tayo ay nakapananatili sa ating mga kahinaan. Pangalawa, because I identify with them. Ito ang totoong problema.
Lagi tayong nalilito sa ating pagkakakilanlan at sa ating mga depekto. Hindi ikaw ang iyong depekto. Hindi ikaw ang iyong pagkakamali. Hindi ikaw ang iyong kasalanan. Maaaring nakakagawa ka ng hindi magandang bagay, pero hindi iyon ang iyong identity. Maraming tao sinasabi, ako ay timid, tikom ang aking labi, ako ay mahiyain, ako ay tamad, ako ay workaholic. You create it as an identity. You are not your sin. You are not your defect. Sa church, ang ipinapractice noon sa pagtetestimony ay ganito. Dati ang sinasabi, ako ay si Beloy, isang lesinggero. In other words, they identified their identity with their defect. Ngayon, ganito po ang ginagawa sa ating church. Hello, ako si Beloy, mananampalataya ni Jesus na may pinaglalabanan sa alcohol. Nakita ninyo ang pagkakaiba? Hindi pwedeng ang identity natin ay i-compare doon sa ating mga defects. Hindi pwedeng ikaw yung maging defects. Iba ikaw. Ang lahat na nakipag-isa kay Lord, isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Ito'y pawang lumipas na. Ang lahat ay bago na. Pinaniniwalaan mo ba ang pangakong iyon ng Diyos? Alam mo ba na lumikha uli ng bago ang Diyos? Yun ang kanyang last na nilikha. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay isa ng bagong nilalang. So, kung ikaw man ay tumanggap na kay Lord, ikaw ay isang bagong nilalang. Tanggapin mo yon, panghawakan natin ang kapangyarihan yon ng salita ng Diyos na hindi nagbabago, na walang katulad. Pangako niya na kailangan ay tanggapin natin. At kung hindi mo pa natatanggap ang mga bagay nito, kapatid, kung meron kang mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, at ikaw na nakikinig ngayon, na sa palagay mo ay kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo, samahan mo ako sa isang panalangin. Sabihin mo ang panalangin ito ng taos sa iyong puso na parang panalangin mo rin. Sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Hesus, maraming salamat at ako po ay iyong inibig. Maraming salamat sa iyong habag at ikaw ay nananatili sa aking tabi. Hindi mo tinitignan ang aking kahinaan. Kaya't sa mga oras pong ito, ako'y lumalapit sa iyo, nagpapakababa, nagbubukas ng puso sa iyo. Panginoon, liwanagan niyo po ang aking isipan, ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Turuan mo ko ng iyong mga salita nang lalo pa kitang makilala at mapaglingkuran sa buhay. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay dito sa pansamantala na kinalalagyan ko sa daigdig. Maraming salamat po. Muli, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanalangin ka nun, kapatid, praise God. Kung ngayon ay isang bagong nilalang sa mata ng Diyos, tinanggap natin ang Lord. Ito po ang pangatlo kung bakit tayo nahihirapan. Because my defects have a payoff. Ito yung bagay na nakukuha mo kapag ginagawa mo ito. Kagaya ng galit, yung pagsigaw, yung pagkontrol, yung pagbabanta. Ito nangyayari kalimitan sa mga boss natin. O kaya mga teacher, terror na teacher sa school. O kaya sa bahay. Di ba? Kalimitan ng mga nanay o tatay o mga ate natin laging merong sigawan, merong galit, ganyan, tampuhan, nanakitan. Alam niyo po, kapag ginagawa yung mga bagay nito, hinahayaan mo na i-train ka ng mga tao na gawin mo ito. Alam nila na kapag ikaw ay sumigaw na, kapag ikaw ay nagalit na, kailangan sundin ka nila. Di ba? Kinakailangan bang i-train natin sila ng ganon? Na kapag tayo nagagalit, kailangan ay alam na nila na ikaw ay galit ay kailangan ikaw ay sundin nila. So, yun mga kapatid, kaya tayo nahirapan na alisin itong pagbabagong ito. Pang-apat, because Satan discourages me. Dinidiscourage tayo ni Satanas. Gusto niya na ma-stuck tayo sa ating kinalalagyan. Palagi siyang may binubulong na negatibo sa ating isipan. Alam niyo kapatid, kapag ang Diyos ang nagbigay ng idea, ang tawag doon, inspirasyon. Kapag ang dyablo ang nagbigay ng idea, ang tawag doon, temptation.
Kapag sinimulan natin na baguhin ang ating buhay, sasabihin sa iyo ng dyablo, who do you think you are? You're never going to change. Hindi ka na makapagbabago. Hindi ka nga nagbago na, makapagbabago ka pa kaya ngayon. Di ba? Lagi yan ang umikilkil o alingaw-ngaw sa ating mga isipan. Nagkakaroon tayo ng mga guilty feelings. Di ba? Ano sa palagay mo, ginagawa mo? Hindi ka na makapagbabago. Wala ka ng pag-asa. Dinidiscourage tayo palagi ni Satanas. Kapag sinisika pong magbago, kagaya nung ako po ay naninigarilyo pa, nung sinabi kong ayoko na, kinabukasan binibilang ko yung mga araw na ayaw ko na talagang manigarilyo. Hanggang sa merong pinadadala sa akin na libre. O sabi niya, kapatid, magyoyosi ka. Di ba? Andun yung temptation. Sapagkat gusto ni Satanas na sabihin sa iyo na wala ka ng kapangyarihan para ikay magbago para sa iyong sarili. Pero kapatid, ang totoo, kayang-kaya mo sa tulong ng Diyos na buhay na nasa sa iyo ngayon. Sabi nga ng Panginoon, we're being set free by our Lord Jesus Christ. Sabi doon sa Romans 8 verse 15, sabi niya, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay ang espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen, mga kapatid. Tayo po lahat ay pinalaya na ni Lord. Merong kapangyarihan. Nung ating tinanggap siya, merong kapangyarihang lumukob sa atin. That is the Spirit of God na siya magdi-deliver sa atin. Ang tinanggap natin ay Espiritu ng Diyos, hindi Espiritu ng pagkalipin, kaya tayo ay parang muling matakot. Hindi, ang tinanggap natin, Espiritu ng pagiging anak na tayo makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang nakalulungkot, maraming mga Kristiyano ay nananatiling alipin pa rin. Meron isang istorya. Merong mama na nabiyahe siya ng jeep. Tapos nakita siya ng tao na naglalakad. Ang bigat ng bitbit, merong backpack, merong pangkanong-kanong. Nilampasan niya ito. At nung mapansin niya na para bagang itong taong to ay naglalakbay na malayo ang pupuntahan, tinigilan niya ito, inatrasan, binalikan niya. Sabi niya, Manong, sakay na po kayo. So sumakay naman yung matanda. Habang ito'y nakasakay at siya nag-drive, pagtingin niya sa kanyang rear view mirror, nakita niya na yung matanda, nakaupo nga, pero kalong-kalong pa rin niya yung mabigat na daladala niya. Alam niyo mga kapatid, iniligtas sa tayo ng Panginoon. Kinakailangan yung mga pabigat na yan, alisin na natin sa ating mga buhay. Yan ay mga kasalanan na paulit-ulit po nating nagagawa. Yung mag-asawang si Ambo, si Iska, isang umaga, nagising si Iska. Wala sa tabi niya si Ambo. So nagmadali siyang bumangon at nakita niya si Ambo ay nandoon sa kusina at nagkakape. At nakita niya na ito ay luhaan. Tinanong niya, sabi niya, Ambo, bakit ka naiyak? Ano bang nangyari sa iyo? Sabi ni Ambo, natatandaan mo ba nung nahuli tayo ng tatay mo na magka-holding hands? Sabi niya sa akin, kasal o 10 taong pagkabilanggo? Di ba't kasal na tayo? Sabi ni Iska. Oo nga sana laya na ako. Alam niyo, maraming ganun Malaya na tayo, mga kapatid. Iniisip lang talaga natin na tayo ay bilanggo pa. Pero yan, maliwanag na sinasabi sa Romans 8:15, sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap natin ay ang espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Kaya't merong request sa atin ang Diyos. Ito ay walang iba kundi ang ating puso. In Scripture, heart is the center of man's being. It is composed of mind, will, and emotion. By nature, yung pong human heart is evil. It is deceitful and wicked. Yung sinasabi po doon sa Mark 7:20-23, sa puso ng tao lahat ng gagaling ang nagpaparami sa kanya. Sinabi pa niya, ang lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa kanya,
sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalo niya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Kaya ang request sa atin ng Diyos ay yung ating puso. Sa Jeremiah 17:9, itong sabi, sino makaunawa? Ito ay mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. In Genesis chapter 6 verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang palagi ang puso ng tao o yung nasa o haka ng puso ng tao. Puro evil. Ito po sa Genesis chapter 8 verse 21. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang haka ng puso nito. Alam niyo ba, noong panahon ni Noah, alam naman natin, di ba? Umulan, bumaha, tapos lahat ng tao namatay, ang naligtas 8 lamang. Pero ito ang sabi ng Lord, nung sila ay naghandog, nang maamoy ni Yahweh yung mabangong samyo, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang haka ng puso ng tao. Kahit merong mga na-save, alam niya na ang puso talaga ay mandaraya. He knows. Sapagkat yung ating ninunong si Eva, si Adan, nung ito po ay nadaya, ay naging masama po talaga ang pangyayari ng mga sumunod. So sa Proverbs chapter 23 verse 26, sabi po ng Lord, my son, give your heart. Si Solomon ay nangusap dito sa ngalan ng karunungan. At ang karunungan na iyon ay isa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. See, doon sa Proverbs, si Solomon ay nangungusap in wisdom. At ang wisdom na yon ay isa sa pangalan ng Panginoong Hesus na siyang ginawa rin karunungan natin in 1 Corinthians chapter 1 verse 30. So, it is the Lord Himself, therefore, who says to you, my son, give me your heart. Aking anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Merong 3 katotohanan na nakapaloob sa salitang, my son, give me your heart. Una, my son. Ito po ay relationship. Alam lang natin na bagamat ina-address niya ito para sa lahat na sinasabi doon sa Acts chapter 17:28, in Him we live and move and have our being. Alam naman natin, by creation, tayong lahat ay pantay-pantay. Pero alam natin na ang ibig sabihin ng relationship ay may mas malalim na kahulugan na sinasabi po doon sa Galatians chapter 3 verse 26. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano tayo naging anak ng Diyos? Paano tayo naging malapit sa Diyos? Ito'y dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus na kanyang anak. Amen. So pangalawa, na makikita natin doon sa my son, give me. Yung give me, ito po ay request. Means yourself, your whole being. Siya man ay nagbigay ng kanyang buhay. Alam naman natin, na ang Panginoon ay inialay niya yung buhay. Pinako siya sa krus. At ito, malapit na rin po natin gunitain. Yung pong passion of the Christ. Ganon din ang request sa atin ng Diyos, give me. Ibigay natin sa Kanya. At ang pangatlo, ang requirements, your heart. Ang gusto niya ay ang ating puso sapagkat alam niya na ang haka ng puso ng tao ay puro kasamaan. Binanggit ko na po doon sa Mark
7:20 to 23. Mismong ang Panginoon nagsabi diyan na nakapagpaparumi sa tao ay yung hindi kinakain, hindi pumapasok kundi yung lumalabas sapagkat ito ay sa puso nang gagaling at ito nagpaparumi sa mata ng Diyos. Bakit gusto ng Diyos ang ating puso? Gusto ng Diyos ang ating puso para ito ay mapalitan. Sabi po dun sa Ezekiel chapter 36, sabi po niya, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ito po, verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Okay, gusto niya ito mapalitan. Sapagkat ito ay marumi. Example po yung bodega. Alam naman natin, ang bawat bahay mayroon niyang bodega. Doon sa bodega, diyan po natin inilalagay yung mga gamit na hindi na natin ginagamit. O kaya yung mga gamit na valuable para sa atin. Kinikip natin lahat doon hanggang sa pag tinignan mo talaga naman ang bodega ng bahay, halo-halo ang nandoroon. May mga gamit na hindi na ginagamit, may mga sirang gamit dahil valuable, isinisiksik natin lahat doon. Ito ay minana ko pa sa ganito, kahit hindi na magagamit, nandoroon sa bodega. Alam niyo po ba na ang puso ng tao ay ganito? Na halos lahat ay isinisiksik dito. Nagtatanim ng sama ng loob, naglalagay ng galit, hindi makapagpatawa dahil sa mga pangyayari noong mga nakaraan. Yan ang puso ng tao. Kaya ang gusto ng Diyos, ito ay mapalitan. Sapagkat ito ay marumi. Sabi niya, yung bato nating puso, papalitan niya ng bago para masunod natin yung kanyang tuntunin. Alam mo kapatid, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng bago hanggat hindi natin ibinibigay sa Kanya ang luma. Maliwanag na sinasabi ng Diyos, kapag ikaw ay tumanggap sa Kanyang anak, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang luma at dating pagkatao, bagkus ang lahat ay pawang bago na. Kapag ibinigay mo ang luma mong puso, papalitan niya ito ng bago. Ang tawag dito ay surrender. Ikaw ba ay sumuko na sa Diyos? O sinisikap mo rin pa rin pilitin na gawin ang iyong paraan para ikay makapagbago? O sinisikap mo pa rin na gawin sa iyong lakas para ikay makaiwas? Ang gusto lang naman ng Lord sa atin ay surrender. Yung surrender, ibig sabihin, Panginoon, wala na po akong magagawa. Hindi ko po kaya. Huwag tayong gumaya sa iba na ang huling tatawagan na lamang ay ang Diyos. Yan yung kalimitan na sinasabi ng mga doktor. Hindi ko naman nilalahat lahat ng doktor, pero kalimitan sa sine, ito na nakikita natin. Kapag wala na siyang magawa, hindi niya na malunasan yung sakit, ang sinasabi niya, ipagpasa Diyos na lang natin. Kapatid, kailangan nating maging number one ang Lord ngayong 2021. Kailangan mo ay sumurrender. Surrender is a negative words. Kagaya sa digmaan. Lagi natin ito napapakinggan sa ating church, mga messages. Di ba sa digmaan, pa ikaw ay sumurrender, sasabihin, lumabang pa kayo, susurrender naman pala kayo. E di dapat sa umpisa pa lang, sumurrender ka na. Sa mga tulisan, mga magnanakaw, di ba? Kapag sila ay nasa kote na, susurrender. Alam nyo, yung word na surrender para sa Diyos, yan ay positibo. Sapagkat pag ikaw ay sumurrender sa Diyos, doon pa lamang siya makakagawa sa buhay natin. Hanggat pinipilit mo, hanggat kinakaya mo, hindi makakagawa ang Diyos sa atin. What you need to do is to surrender. Pangalawa, gusto niya ang ating puso para ito ay ma-empower. In verse 27 ng Ezekiel 36, sabi niya, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat
kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Si Lord na mismo ang tutulong sa atin eh. Siya na mismo yung maglalagay ng kanyang espiritu sa loob natin para tayo ay makalakad sa kanyang tuntunin, para tayo ay maging maingat sa pagsunod sa kanyang mga batas. Kaya gusto niya ang ating puso para ito ay ma-empower. Para tayo ay makalakad. Alam niyo po, merong father and son. Meron silang business. Yung business nila ito ay gilingan. Gilingan ng mais, gilingan ng tubo, gilingan ng mga trigo, ginagawang flour para magkaroon ng tinapay. At ang nagpapatakbo dito ay isang windmill tsaka po yung talon ng tubig. Yung kanyang tatay ay matanda na. Sabi niya, anak, ako'y matanda na. Ito ay minana ko pa sa aking mga magulang at sa aking mga lolo. Ngayon naman ako'y matanda na, ipapamana ko na sa ito. Nung ang anak na ang nagmamanage, dahil siya ay nasa makabagong panahon na, sinabi niya sa tatay niya, Tay, hayaan niyo po na meron po akong gawin doon po sa ating lumang gilingan. Sabi niya, bahala ka anak, yan ay sa iyo na. So, ang ginawa ng anak, ito ay minodify niya, nilagyan niya ito ng turbina, nilagyan ng power supply na hindi lang aasa doon sa talon ng tubig at doon sa windmill. Alam niyo, nung natapos ito, buong lakas na pinagmalaki niya ito sa tatay niya. Sabi niya, Tay, meron akong surpresa sa iyo. Halika po, tignan po ninyo. So pagpasok ng tatay doon sa kanilang pabrika, nakita niya yung kanyang gilingan, lumang gilingan. Same pa rin, yun pa rin ang ginagamit, minodify lang. Ang bilis umikot, mabilis yung trabaho, mabilis yung proseso ng paggiling. Pagkatapos sabi ng anak niya, Tay, ito lang ang sikreto niyan. Pinakita niya meron siyang switch ng power. So nung ito'y pinatay niya, nakita niya namatay makina. Nung ito'y sinwitch on niya, ito po ay bumilis, lumakas, na-empower yung makinang luma. Alam niyo, ganyan ang gusto sa atin ng Diyos. Kinakailangan yung ating spirit man ay makatap doon sa Espiritu ng Diyos para tayo ay ma-empower niya. Sapagkat wala tayong magagawa kung hindi tayo nakatap sa Espiritu ng Diyos. Ito po yung sinishare sa atin ni Pastora Bessie. Kinakailangan yung spirit man nakatap doon sa power of God. Ganon din yung lumang gilingan. Nung ito ay nakatap doon sa power supply, bumilis ang kanyang takbo. Makikita natin, alam niyo kapatid, yung manifestation kung ang ating spirit man ay nakatap sa Kanya. Kung paanong nakikita natin, yung manifestation kapag ikaw ay galit, di ba? Kita sa mukha yan, pag ikay galit, galit na galit. Kapag busted, di ba? Nakikita mo yung uso, nakaganyan, nakalawit na, di ba? Kapag umiibig, talaga naman, ang ngiti niyan ay walang katulad. So nakikita natin yung manifestation nito. Ganon din kapag ikaw ay may Spirit of God. Hindi ka nahihiyang mag-share, hindi ka nahihiyang mag-pray in public, ikaw ay nagbabasa ng Word of God kasama ng iyong family, ikaw ay excited palagi sa fellowship. Nga pala, tanong, ikaw ba'y uma-attend pa ng fellowship online? Ikaw ba'y excited sa iyong napapakinggan? O naiinip ka kapag umahaba ang fellowship ng magkakapatid? Alam nyo, wala na nga tayong face-to-face. Kainipan pa ba natin yung ating online fellowship? Yan ay isang patunay, manifestation. Kapag tayo nag-drift away na sa Lord, nawawala na yung ating excitement. Hindi na tayo nagiging excited sa mga fellowship, sa pakikinig ng kanyang Word of God. Kaya yung katabi mo, tapikin mo, sabi mo makinig ka. Di ba? O ngayon pala alam ko nagwa-wonder na yung ating mga isipan. Kung ano na naiisip natin sa mga oras ito, kailangan natin kapatid mag-focus. You need the power of God. You need a help from above. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos, kailangan ang Spirit man makatap sa Kanya para tayo ma-empower. Amen? Kaya gusto niya yung ating puso. Pangatlo, gusto niya ang ating puso para ito ay ma-establish. Sa Ezekiel chapter 36 verse 28, kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. So
So gusto ng Lord talaga ma-establish tayo. Alam nyo ba na kapag ang Diyos, sabi po doon sa Genesis, if I'm not mistaken, kapag tayo ay, Exodus, lumayo sa Diyos, sumamba sa ibang Diyos, sa larawan, sa bato, sa ginto, sa kahoy, ay merong sumpa hanggang sa ika-4 na salinlahi. Pero kapag ikaw naman ay sumunod, ibe-bless din hanggang sa ika-4 na salinlahi. Alam mo kapatid, kapag nagtapat ka ngayon, alam mo bang ibe-bless ng Lord yung mga ika-4 na salinlahi mo dahil sa iyong pagsunod? Sabi diyan sa Ezekiel 36:28, kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Hindi naman ibinigay sa kanila. Yun ay promise sa kanilang ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. So, mga kapatid, I encourage you na tayo po ay lumapit sa Diyos para po tayo ma-establish. Ang ating mga anak mapapanuto. Yung ating magiging apo mapapanuto. Yan ay papatubayan ng Diyos. Yung magiging apo mo sa tuhod, dahil ikay sumunod sa Diyos, pagpapalain sila. Yan ay pangako sa atin ng Diyos. Kung gagawin natin siyang number 1 sa buhay po natin. Gusto niya na ito ay maging matatag at hindi basta-basta natatangay. Sabi po doon sa awit 112 verse 7, siya'y hindi matatakot sa masamang balita. Yan naman talaga ang balita sa mundo eh. Pag naririnig natin yung mga balita tungkol sa COVID, sa ekonomiya, yung mga nawalan ng trabaho, talaga naman matatakot tayo. Sabi diyan, siya'y hindi matatakot sa masamang balita, ang kanyang puso ay matatag na sa Panginoon nagtitiwala. Kahit anong mangyari, tayong lahat ay magiging matatag kapag tayo ay nakaangkla sa Diyos at tayo nagtitiwala sa Kanya. You must exercise your faith. Kaya marami tayong kabiguan, kaya tayo ay laging malulungkutin, kaya tayo ay mararamdamin. Ikaw pa yan. Hindi mo pa naibibigay sa Diyos ang iyong puso. Kaya nananatili tayong walang pagbabago dahil hindi mo ginugusto. Hindi mo pa ibinibigay ang luma mong puso sa Panginoon. Hindi mo ba napapansin, kapatid? Kapag sinisikap mo sa sarili mong lakas, ay lagi kang bigo. Huwag mong piliing lumayo at mapuno ang ating sarili ng kaabalahan ng mundo. Pagsikapan nating manatili sa gawain at sa presensya ng Diyos. Awitin natin ang awiting ito. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri ng may kagalakan. Likhaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba ng may kagalakan. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Lagyan mo ng bagong pahig ng iyong espiritu, upang ang iyong liwanag ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidlan, bagong alak ay ibuhos mo, upang ang iyong kalooban ang siyang matupad ko. Bagong puso,
puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay na tapat sa'yo, ito ang alay ko. Jesus, ito ang alay ko. Alam mo kapatid, hindi pwedeng magamit ng Diyos ang maruming sisidlan. Gaya ng sinasabi lagi ng ating pastor. Pero, kaya niyang i-restore at gamitin ang basag na puso. Let me close with this question. Gaano ka kaseryoso na talagang magbago? Na gawing number 1 ang Diyos sa buhay mo? Alam mo, ang makasasagot niyan ay ikaw mismo. Para maging posible ang ating pagbabago, kailangan italaga natin ang ating sarili para dito. Kailangan nating gustuhin ang magbago, magpasyang magbago, magsikap na magbago at magpursige na magbago. Ang proseso ng pagiging kawangis ni Kristo ay laging nagsisimula sa isang desisyon. Ulitin ko ulit, kapatid. Kung ano ka ngayon, yan ay bunga ng desisyon mo kahapon. Kung ano ka magiging bukas, ididesisyon mo ngayon. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Kami ay nagpapakababa, Ama, sa iyong harapan, at idinudulog po namin ang aming mga puso sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming pong kamangmangan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na palagi namin nagagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Ama, wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kailangan namin ang tulong mo. Ibinibigay po namin sa iyo ang aming puso at sa biyaya po ninyo, tinatanggap namin na kami ay magiging mananagumpay. Samahan niyo po kami throughout this day at sa mga darating pang linggo. And now, may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine to each and every one of you and be gracious to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name I pray. Amen and amen. Magandang araw po sa ating lahat.